Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January 12, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Mangga Avenue, Barangay 581, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin sa may Dampa Seafood Grill sa may Scout Limbaga Street, Laging Hanta, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, ang sige pa, ito, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakakuha na po natin sila. Ferdinand Martin Romualdez, ipinakita ng Kamara ang uri ng liderazgo
liderato na tahimik, epektibo, hindi paingay, pag-stress relief, kundi trabaho sa mga komite at magtimay sa problema kung saan ito nagsisimula. Sa gitna ng tumataas sa presyo ng bilihin, nanindigan ang House bilang katuwang ni Pangulong Marcos sa paghahanap ng solusyon, hindi sa pamamagitan ng Senado, kundi sa pamamagitan ng Kongresong hakbang. Patuloy na tumataas ang tiwala ng publiko sa Kamara base sa huling bahagi ng 2025 Pulse Asia Research Survey. Lumabas sa huling ulat ng Bayan Survey, ipinakikita na mula sa 25% noong September 2025 ay umakyat ito sa 31%. Sa December 2025, bumagsak naman ang trust ng 9 percentage points mula 36% pababa ng 27%. Ang public trust sa House of Representatives ay lumalakas huling bahagi ng 2025 na nagpapakita ng patuloy na pagtitigan sa oversight at accountability efforts ng Kamara. Ayon kay Congressman Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts, na ang resulta ng survey ay base sa mga ipinakikita ng Kamara na tinatawag na sustained evidence-based oversight. Pinakamahaba sa kasaysayan, pinakamaraming debotong dumalo, at isa sa pinaka-mapanghamong prastasyon ang naranasan sa Quiapo nitong Biyernes. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood, hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala. So this is John Parenda, Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.